Bukas naman sa dialogo si Senate Blue Ribbon Chairperson Ping Lacson sa abogado ng 18 nagpakilalang dating Marines na si Attorney Levi Baligod. Ito'y upang pag-usapan ang mga naging testimonya habang hindi pa tiyak kung maiimbitahan sila sa pagdinig sa Senado. Ang buong detalye ay babalita ni Raymond Dadpaas. Nagpahayag ng kahandaan si Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee na kausapin ng abogado ng 18 ex-Marines na dati umanong mga security detail ni dating ako Bicol Party List Representative Saldico. Sa kanyang ex-account, sinabi ni Lacson na bukas siya sa paipag-usap kay Atty. Levito Baligod upang ma-reconcile ang nilalaman ng testimonya ng 18 nitong kliyente. Para sa senador, bahagi ito ng paghanap ng katotohanan, ngunit hindi dapat may sakripisyo ang integridad at kredibilidad ng Senate Blue Ribbon Committee. Sa testimonya ng 18 ex-Marines ay umabot sa 805 billion pesos ang dineliver nila sa ilang mga politiko at opisyal ng gobyerno na galing umano sa kickback mula sa mga flood control project. Umaasa naman si Senador Amy Marcos na ipatatawag ang 18 ex-Marines para kumarap sa investigasyon na linsunod sa kanyang inihay na Senate Resolution. Aminado ito na mahirap paniwalaan na hawak ng iisang tao sa katauhan ni dating Congressman Saldico ang 805 billion pesos. Sabi ni Marcos, kung may mahuhuling magsisinungaling kapag sumalang sa investigasyon, ay maaari naman itong kasuhan upang maparusahan. Sa naging privilege speech ni Lacson ay malabo pang ipatawag ang 18 ex-Marines dahil napakaraming mga basic na tanong ang dapat muna nilang sagutin. Dahil ayaw umano nitong magamit ang Senate Blue Ribbon Committee para sa propaganda at pagpapakalat ng mga mali at malisyosong impormasyon. Tumugon na din umano ang Armed Forces of the Philippines sa background ng 18 at ang 10 sa kanila ay dating member ng Philippine Marines na dishonorably discharged. Karamihan ay dahil sa pagiging awol. 3 dating Marines ay nag-optional retirement at sa 2 mula sa Philippine Army ay reservist ang isa habang ang isa ay nag-abil din ng optional retirement. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas.